Ito ang nakakagimbal na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Nanganganib na maparusahan ng Korte Suprema sina Percy Sendanya, Richard Heydarian at ang presidential advisor na si Larry Gadon. Ito'y matapos silang sampahan ng indirect contempt dahil sa kanilang naging mga pahayag laban sa desisyon ng kataas-taasang hukuman sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating video. Tumungo sa Korte Suprema ang dalawang abogado na sina Attorney Mark Tolentino at Rolex Suplico upang patawan ng indirect contempt sina Akbayan Party List Representatives Percy Sendanya at Richard Heydarian. Ito'y kasunod ng kanilang mga pagbatikos at paggamit ng mga hindi angkop na salita laban sa mga ministrado ng korte. Hindi kasi anya tanggap ni Sendanya at Heydarian ang naging pagpabor ng Korte Suprema sa pamamagitan ng unanimous decision sa petisyon na mabasura ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa desisyon ng Korte Suprema na isinulat ni Associate Justice Marvic Leonen, nakasaad dito na labag sa one-year bar rule at walang due process ang paghain ng impeachment complaint, kaya't idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang naturang Article of Impeachment. Ayon kay Tolentino, bilang officer of the court, responsibilidad nilang mapanatili ang integridad ng pinakamataas na hukom kasunod ng paghain ng petisyon. Samantala nahaharap rin sa parehas na reklamo ang disbarred lawyer na si Larry Gadon. Sinampahan ito ng reklamo ni Attorney Ferdinand Topacio dahil sa umano'y kanyang tuta ng mga Duterte remarks sa Supreme Court. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Kinasuhan ng ilang nating mga kababayan, kinasuhan ng taong bayan, etong mga isang kongresista, sino pa ba? Isang, anong pangalan nito? Hindi ko kasi matawag na abogado kasi una-una nung naging abogado siya, abogado talaga. Abobobo. Ngayon na-disbar na, kaya hindi ko na matawag hindi naman bagay sa kanya yung sekretary. Sa bagay, sekretary ni Marcos bagay. Pareho sila ng karakas Pero matindi ho yan. At saka may isa pang kongresista. Itong mga ilang abogado natin, mambabatas natin, inutos na ng Supreme Court. Sinabi ng executory to, ibig sabihin, agad-agad na ipatupad. Hindi ho ito may delay, hindi ho ito TRO. Pag sinabi ng Supreme Court, batas yan at dapat agad-agad. Immediately, ina-apply na yan. Ano? Tingnan ninyo. Korte Suprema sa impeachment case ni VP Sara. Sinbilis din na ang aksyon ng mga pro-Duterte lawyer laban sa mga kritiko. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Freedom of speech does not equate to maligning the judiciary. Yan ang banat ng pro-Duterte lawyers na pumunta ngayong araw sa Korte Suprema para magsampa ng indirect contempt complaint. Respondent sa inihaing reklamo ni Attorney Ferdinand Topacio, ang kanyang kaibigan na si anti-poverty czar Larry Gadon. Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at political analyst Richard Heydarian naman ang kinasuhan ni na Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico. Ang kanilang basehan, ang umano'y deliberate, malicious, and scandalous public attacks sa Korte Suprema matapos nitong ideklara na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ang grounds po natin, for example, kay Percival Sendanya, sinabihan niya Supreme Court na supreme cuddler ng mga corrupt ng mga opisyales. Second, itong si Richard Heydarian nag-post sa Facebook and sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Kasama sa mga ipresentang ebidensya ang ilang Facebook post ni Ay wait, abogado pala si Heydarian. Ay hindi pala. Sorry. Nag-feeling abogado. Heydarian, public statements ni Sendanya at isang interview kay Gadon noong araw ng SONA ni PBB. Tuta, nanginginig na. Bakit tumitirik bata nito? Pag nagsasabi, tuta, ganun. Mana na sa amo niya. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Bukod sa mga abogadong nagsampa ng petisyon, kasamang nagmarcha mula Liwasang Bonifacio hanggang Korte Suprema ang ilan pang Duterte supporters. Ipaliwanag natin, bakit ba kasi indirect contempt? Ito po sabi ng kaibigan ko,
Si GP, kilala niyo yun? Indirect contempt, also called constructive contempt, is a legal term that refers to acts of disobedience or disrespect to the court that occur outside the presence of the judge or courtroom. Pag direct contempt, yun yung nangyayari sa loob ng korte. Halimbawa, may bastos doon o mali ang sagot, hindi sumusunod sa rules, pwede kang i-direct contempt ng judge. Pag indirect contempt, yung mga nasa labas, tandaan ninyo, ang judge ay judge. Hindi yan pwedeng bastusin. Unlike yung, alam mo yun, yung mga public official, pwede yan punahin kasi nagkakamali sila. Ito, once sinabi ng judge, ito ang aming desisyon, yan ay final na pag Supreme Court ang nagsabi niyan. Batas na yan. In the Philippines, indirect contempt is governed by Rule 71 of the Rules of Court. Example of indirect contempt: disobeying or refusing to follow a court order, judgment. Yan yun. Publishing or spreading false report that tend to influence a pending court case. Ano yun? Halimbawa, yung sinabi ni tuta. Ayan. Di ba? False report yun na sinasabi mo, tuta ng Duterte. Ang inaano pa nga nila dito, eto may lumalabas pang issue ngayon. Dahil daw sinabihan ni Senator Bongo, kinokontrol daw yung Supreme Court. Wow! Sa tingin mo, ang isang senador na nakatulad ni Senator Bongo na hindi niya ugali, nung panahon nga na makapangyarihan si Duterte, hindi niya ugaling impluwensya ng korte. Hindi nila ugali yan. Noong panahon na yun na sinabi na makapangyarihan nun. Kanang kamay ni Pangulong Duterte si Senator Bongo, hindi niya ginagawa yan. Laging let's follow, paano natin masasabi yan, mga kababayan? Ang daming mga nakulong na alam mo yun, halimbawa yun sa Kekian, kung may impluwensya sila, di sana niligtas nila yung mga pulis doon. Hindi naman nila pinawalang sala. Wala silang ginawang ganun. Ang dami pa pong mga instances na kung saan hindi naman nakikialam si Pangulong Duterte at si Senator Bongo na noon ay makapangyarihan sila noon. Sila ay presidente at siya ay kanang kamay. How much more ngayon? Kitang-kita nyo naman kung gaano ka powerless. Kung gaano kahina. Kasi bakit natin masasabi? Kasi ibang nakaupong presidente. Ultimo ngang, naalala ninyo, yung nandun si Pangulong Duterte sa Villamor Air Base. Hindi nga nakapasok si Senator Bongo doon. Humingi ng TRO, hindi nga nag-issue ng TRO Supreme Court noon. Di sana kinausap ni Senator Bongo yun. Supreme Court, sunod kayo sa akin, mag-issue kayo ng TRO. Yun na yun diba? Yun na yung pinakamatinding instance na hindi dapat makaalis si Pangulong Duterte dito. Alam naman po natin na talagang pagdating sa karir ni Senator Bongo, alam natin na nagbitbit niyan si Pangulong Duterte. So kailangan niya dito si Pangulong Duterte, and yet hindi niya nakayang pumasok. Doon makikita mo wala siyang impluwensya sa Supreme Court. Yan ay mga malisyoso lamang. Kaya yung sinasabi ni Gado na tuta mga Duterte, tuta. Katarantaduhan po yan. Kaya talagang dapat ma-indirect contempt yung mga ganyang. Alam mo, sabi ko nga doon sa isa kong reel, maintindihan ko pa ko si Hedarian at saka itong yung isa na alam naman natin kung ano lining nun. Mga aktivistang makakaliwa yun. So talagang hindi sumusunod yun. Alam naman natin sila di ba? Maintindihan pa natin sila. Si Hedarian, nagmamagaling lang yan. Yan ang feeling marunong, feeling may alam. Takot naman yan kay dun sa yung sa isang kaibigan nating vlogger, 'di ba? Hindi vlogger ba? Hindi may tuturing na vlogger Pero takot yan humarap. 'Di ba? Para sa debate. Wala naman yan, nagmamagaling lang yan. Nauuto lang niya yung TV5 diyan Kasi lagi siya ini-interview nun Pero yun wala naman talagang alam yan. Mahina ang kukote niyan. Pero magtataka ka dito kay Gadon. Bakit? Si Gadon kasi abogado. Pinag-aaralan yan. Hindi ko nga naintindihan kung paano naging abogado ito si Gadon Hindi niya ba alam? Sabi nga, di ba, nung pinakinggan natin na isang abogado,
Ano yan eh, Basic Law 101 yan. Yan ang unang pinag-aaralan. Supreme Court has the final say. Siya ang pinaka. At pag nag-utos sa Supreme Court, batas yan. Hindi ko maintindihan ba't di alam ni Gadon yan. Hindi pwedeng bastusin ang Supreme Court. Hindi, sa bagay, siguro. Kaya niya ginagawa yan ngayon dahil nag-ano na siya, wala na siyang title, hindi na siya abogado. Di ba? Wait lang ha. Ito, tuloy. Kabilang si Duterte Youth Chairperson Ronald Cardema. Larry Gadon! Asong ulol! Ay! May unggoy na, may asong ulol pa ngayon. Ano ba kayo? Larry Gadon! Asong ulol! Hoy! Sagot ni Gadon. Kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo na ninanakawan na ay wala pa ring kibo at... Wait lang. Hindi ka nagtanong. Wala kang tanong. Ang statement mo, hindi tanong. Sinungaling nito. Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. Dagdag pa niya, Walang asong style tangat lang. bobo. Mahina. Ito tingnan. Papakita Halata natin. kasi na itong Supreme Court is just siding with Sarah. Nagtanong ba siya? Dinisbar ako. Hindi. Ayan. Baka sabihin ninyo, ako nagsisinungaling eh. Nagtanong ba siya? Pakinggan ninyo. Wait lang. Choto mate. Hindi ko na ready. Ito. Yan. Wait play natin yan. Ay, sorry. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sarah. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sarah, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Ang Supreme Court talaga, tuta. Asan ang tanong dyan? Larry Gadon. Hindi, gusto mo, nanghabon pa siya ng kantahan na lang daw sila. Si Jay, magkantahan kayo ni Jay. Magaling niya si Jay kumanta, ha? Lalo na pag nakainom. Pag hinawakan niya na mic, ayaw niyang bitawan. Tayo, hamunin kita, debate. Kahit abogado ka. Magdebate tayo dalawa. Dito pa lang, palpa ka na eh. Ano sabi mo nagtanong? Hindi ka nagtanong. Dineclare mo na sinabi mo, tuta, mga Duterte, mga ganun. Nanginginig ka pa, dumidilat-dilat ka pa. Ito kalokohan talaga nito ni Gadon, Nito Pasio ang mag-ingay for publicity. Kaya hamon niya raw sa kanyang kaibigan, isang one-on-one voice and singing competition for a cause. Isang bagay na agad namang sinalag ni Topacio. Alam niyo po, kaibigan ko yang si Atty. Gadon. In fact, lagi kami nagko-concert niyan. But kasamang Larry, I'm sorry but this is no laughing matter. I am an officer of the court and as such, isang katungkulan. And you are not? Dapat ginanon mo. Attorney Topacio, I'm officer of the court and you are not. So I understand. Ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So I'm sorry. I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa atin. Passion natin yan, kasamang Larry. Si Darian naman, hindi pa raw nababasa ang isinampang reklamo laban sa kanya. Pero pauna niya nang sinabi na wala siyang direktang pahayag sa kanyang social media post na politically influenced na mga Duterte ang naging desisyon ng SC. Nakahanap ng kakampi si Darian at Sendanya kay ML Representative Laila De Lima. Aniya, speaking out is not a crime at sakop daw ang kanilang mga pahayag ng freedom of speech and expression. Dagdag ni De Lima, karapatan ng iba ang speaking out at saka disrespecting the decision. Publiko, ang katotohanan, transparency at accountability mula sa mga nasa kapangyarihan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayan na nga, so mga kababayan, ayan po ang ating balita, mga init na balita ngayong araw na ito. Ay nako, ewan ko kung saan pupunta ito. Pero ako kasi iniisip ko, hindi napapatulan ng Supreme Court ito yung ganito. Baka lang. Pero how I wish na sampulan nila kasi medyo kabastusan ng ginagawa ng iba. Siguro, dun sa iba, medyo light lang yung tirada, pero kay Gadon, grabe. Medyo talagang disrespect to the court yun. Talagang dapat patawan ng indirect contempt itong Gadon na ito. Kasi alam naman natin, sobrang bitter niya kasi, di ba? Bitter siya. Mantakin mo, 2 beses na disbar. Allegedly, di umano. Hindi ako sure kung ilan. So, may problema na talaga dito sa taon to. May problema ito sa puso niya. Alam mo, Gadon, chill ka lang. Yan bang epekto
ng pagsama-sama mo sa mag-asawa? Chill ka lang, relax ka lang. Masyado ka gumaganon eh. Kaya noon pa lang alam ko may problema na sa'yo eh. Hindi, totoo ha.